Innal hamdalillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadithi ma'akum fadl Ashar Dhul Hijjah Walillahil hamd. Min fadlillahi wa manatihi an ja'ala li'ibadihi as-salihin mawasima yastaksiruna fiha min al-amali salih. Min hadhihi al-mawasim asr Dhul Hijjah. Lahat ng papuri at salamat mo po lamang kay Allah. Ang pagpapala, kapayapaan ng sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kasamahan, at mabasa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang masjid na aral hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal namin taga-subaybay, katapos ng aking pagbati sa inyo. So, ang tatalakayin po natin ngayon yung patungkol sa paksa, at saan yung kahalaga na yung 10 araw ng umpisa sa buwan ng Dhul Hijjah. At kung saan ang buwan ng Dhul Qa'dah ay magwawakas bukas, so mag-uumpisa na yung buwan ng Dhul Hijjah sa Miyerkules, ika-22 ng July. Yun ang mag-umpisa yung buwan ng Dhul Hijjah. Kung saan, dahil sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya sa kanyang mga alipin na gumagawa ng mga kabutihan, na yung isang musim, yung isang malaking halaga na panahon, season, na kung saan dumadami ang mga mabubuting gawain na nagagawa ng mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mawasim itong 10 unang mga araw sa buwan ng Dhul Hijjah. Yan ang tinatawag nila na season. Napakalaking gantimpala yung mga gawain na ating mga ginagawa sa mga panahon na ito. وَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهَا أَدِلَّةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Nabanggit yung kahalaga ng mga araw na ito. Kung saan mayroon tayong mga basihan, palatandaan mula sa Quran at mula sa hadis ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha, kabilang doon yung sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Fajr, numero 1 at ikalawa, number 2. Ayah number 1 at saka ayah number 2. Kung saan nagsabi ang Panginoon Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal fajri wa layalin ashar. Nagsumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng pagdarasa sa madaling araw at yung 10 mga gabi araw sa buwan ng Dhul Hijjah. Na kung saan ang sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, al-murad biha asru Dhul Hijjah, yung 10 mga gabi araw sa umpisa ng buwan ng Dhul Hijjah, ang tinutukoy dun yung 10 araw sa umpisa ng buwan ng Dhul Hijjah. Ganun na yung sinabi ni Abdullah bin Abbas at saka si Abdullah bin Jubair at saka si Mujahid at saka yung buhut pa sa kanila.
Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal amalu fi ayyamin afdalu fi hadhihi al-ashr. Qalu wal jihad qala wal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa mali falam yarja' bi dzalik bi syai'. Rawahu al-Bukhari. At saka mayroong hadis si Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang gawain na mas mainam pa sa mga araw na ito. Itong 10 araw ng umpisa ng buwan ng Zulhijjah. Kaya nagsabi ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit yung jihad, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit yung jihad, hindi niya mapapantay. Maliban sa isang lalaki na kung saan yung kanyang paglabas sa kanyang pamamahay, hinangad niya na isasakripisyo niya yung kanyang sarili at kanyang lahat ng kanyang kayamanan na walang titirain, na hindi niya ibabalik pa yung kahit kunti sa mga bagay na yun. Naulat ni Imam Bukhari. At saka mayroon din sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang sa ibang talata mula sa surat Hajj ayah 28. Wa yazkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Ang sabi ni Abdullah bin Abbas at saka si Ibnu Katsir, ayyam al-asr. Ang tinutukoy dun sa ginugunita yung mga pangalan ni Allah sa mga araw na tinutukoy. Alam na yung mga araw na yan. Kaya ang sabi ni Abdullah bin Abbas at si Ibnu Katsir, ang tinutukoy dun sa mga araw na yaon, yung mga 10 araw sa umpisa ng buwan ng Zulhijjah. So yun ang tinutukoy na mga araw. Kaya mayroon ding hadis, sinabi si Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin a'zamu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wala ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr. Walang mga araw na mas dakila pa sa paningin ni Allah, o kaya mas minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gawain sa mga araw na ito na mas higit pa, mas mainam pa sa mga araw na ito, na kung saan itong 10 araw sa buwan ng umpisa ng buwan ng Zulhijjah. Fa'aksiru fi hinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Kaya pinagutos ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat paramihin ninyo sa mga araw na ito na yung pagbigkas ng la ilaha illallah, at saka yung pagbigkas ng Allahu Akbar, at saka yung pagbigkas ng Alhamdulillah. Kaya ang sabi ni Ibn Hajar sa Kitab al-Fath al-Bari, sabi niya, walladhi yadharu anna sabab imtiyaz asri Zulhijjah limakanin ijtima'u ummahatil ibadati. Kaya ang sabi niya, malinaw sabi niya ng dahilan bakit nakakaiba yung 10 mga araw sa umpisa ng buwan ng Zulhijjah. Bakit napakalaki, napakadakilang mga araw na yaon? Dahil sabi niya, sa mga panahon na yaon ay natitipon dyan yung mga ibadah na kung saan parang mga nanay ng ibadah, umahatul ibadah, katulad na yung pagdarasal. Kaya kabilang yan sa pinagsisikapan sa buwan ng mga araw na ito, sa buwan ng Zulhijjah, na kung saan adaul faraid fi waqtiha, dapat natin magampanan yung mga obligado sa takdang mga panahon na ito. Tulad ng hadis ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Tinanong ko, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kung alin sa mga gawain ang pinakamalaking gantimpala. Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awwali waqtiha. Yung pagdarasal sa unang takdang panahon nito. Kailangan magampanan natin. Gayon din, yung mga sunnah, dapat natin mapangalagan yun. Anong mga sunnah ng pagdarasal? Anong mga sunnah ng pag-aayuno? So, kailangan magampanan natin yung mga sunnah. Na kung saan, katulad na yung yustahabu tabkir ila al-faraid wal iksar min an-nawafil wa innaha min afdalil qurubat. Katulad na maging maaga yung pagpunta natin sa mga masjid para isagawa natin, gampanan natin ang pagdarasal ng mga obligado at paramihin natin yung mga optional na mga pagdarasal. Dahil ito ay malalaking gantimpala. At yun ang mga gawain na tayo ay napapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong hadis si Sauban radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko sabi niya ang sugo ni Allah na kung saan siya nagsabi, alayka bi kasratis sujud lillahi azza wa jal. Kaya sabi niya marapat sa iyo na paramihin mo ang pagpapatira pa mo para sa alang-alang lamang kay Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka ilaiha biha darajah. Sapagkat sabi niya, walang pagpapatira pa ng nasasagawa mo kundi tumataas ang antas mo sa paraiso. Wa hutta anka biha khati'at, na nabubura yung kasalanan. Rawah Muslim. Na kung saan ang hadis na ito ay naiulat ni Imam Muslim. Gayon din yung pag-aayuno. Mayroong hadis, mga optional na pag-aayuno. Mayroong hadis si Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, murni bi'amal. Nagsabi si Abdullah, si Abu Umama al-Bahili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, usugo ni Allah, utusan mo ako, sabi niya, ng isang gawain na aking gagawin. Qala alayka bis-sawm fa innahu la adala lah. Marapat sa iyo, sabi na ang pag-ayuno. Sapagkat sabi niya, ang pag-ayuno walang katumbas, walang makakapantay nito. Kaya yung pag-ayuno mag-umpisa sa buwanang una-unang araw sa buwanang Dzulhijjah hanggang sa ikasyam. So, yun ang pinaka malaki yung mga gantimpala. Kabilang yun sa mga mabubuting gawain. Ayon sa hadis ni Hambad bin Khalid mula sa kanyang asawa an ba'di azwajihi sallallahu alaihi wasallam, na kung saan itong hadis nagmula sa isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, nagsabi isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Ang kalagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya nag-aayuno sa yung siyam na araw sa buwan ng Dzulhijjah. Umpisa ng mga araw ng buwan ng Dzulhijjah. Wa yawma Ashura, at saka yung ikasampung araw sa buwan ng Muharram. Wa salasat ayyamin kulli shahr, at yung pag-aayuno tatlong araw tuwing buwan, yung kalabing tatlo, kalabing apat, kalabing lima. Yan ang tinatawag na ayyamul bid. Kung saan yun ang mga optional na dapat paramihin yung pag-aayuno sa mga panahon na yaon. At kabilang din sa mga gawain na mahalagang gawain sa buwan ng Dzulhijjah. So kailangan yung paramihin natin yung pagbasa ng Quran. Kung makakaya natin yung 10 araw, sa loob ng 10 araw ay mababasa natin yung buong Quran. So mas mainam. Isipin natin ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ayon sa hadis ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ang sinabi niya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanat bi asri amsalha. Ang sino makapagbasa, makapagbikas na isang litra
sa Quran. Makapagbasa ng isang litra sa Quran, mayroon siyang isang mabuting gantimpala na dudugdiin ng 10. La aqulu alif lam mim harfun. Hindi ang tinutukoy ko, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung alif lam mim ay isang harf, isang letra yan. Ngunit ang alif lam mim 3 letra. Yung alif isang letra, yung lam isang letra, yung mim isang letra. So nangulo kapag binasa na isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung alif lam mim, so mayroon siyang 30 mabuting gantimpala na matatanggap. Kaya paramihin natin yung pagbasa ng Quran. At saka gayon din, kabilang sa mga mabubuting gawain na dapat isasagawa ng isang alipin ni Allah sa buwan ng Dzulhijjah, yung silatur rahim. Kailangan pagpatuloy natin yung ugnayan natin sa mga kamag-anak natin. Mas lalo na yung dalawang magulang na kung saan yung mga awa, tulong natin sa kanila ay maging tuloy-tuloy na yun. Mayroong hadis si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqi wa ayunsha lahu fi athari falyasir rahimah. Ang sino man gusto niya na kung saan dumadami ang mga biyaya ni Allah para sa kanya at hahaba ang kanyang buhay, kailangan idugtong niya yung kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Patibay niya yung kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak, mas lalo na yung kanyang dalawang magulang. So, yun ang mga gawain na kung saan kailangan gagawin sa mga panahon na ito, sa buwan ng Dzulhijjah, na kung saan ito ay mga buwan na mga araw na kung saan napakalaking gantimpala. Paramihin yung zikir, paggugunita kay Allah, katulad ng pagbigas ng Allahu Akbar, at saka la ilaha illallah, alhamdulillah, at saka yung mga iba pang mga zikir, yung pagsasalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ganun na yung dapat gagawin sa mga buwan na ito. Kabilang sa pinaparami sa ika-10 sa buwan ng Dzulhijjah na yung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun ang sunnah. At saka yung pag-aayuno sa ika-siyam. Yung siyamu yawm Arafah. Yung pag-aayuno sa ika-siyam sa buwan ng Dzulhijjah. Mayroong hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala an sawmi yawm Arafah aqsimu ala Allah yukaffira sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol doon sa pag-aayuno sa ika-10 sa buwan araw ng Arafah, ika-siyam sa buwan ng Dzulhijjah, sabi niya, hinahangad ko, sabi niya, ya Allah subhanahu wa ta'ala, na buburahin na yung kasalanan na gawa ni isang taon yung nakaraang taon at saka yung darating na taon na susunod. Ni ulat Imam Muslim. Kaya para sa mga hindi nakapagsagawa ng Hajj, optional sa kanila yung pag-aayuno sa ika-siyam sa buwan ng Arafah, buwan ng Dzulhijjah, yung Yawm Arafah. Para naman sa mga nag-Hajj sa gawa ng Hajj, hindi optional sa kanila ang pag-aayuno sa mga araw na yun. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya nag-ukuf, naghinto doon sa Arafah, siya ay hindi nag-aayuno. So yun ang sunnah. So dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan itong mga gawain na dapat gagawin ng isang alipin ni Allah sa buwan ng Dzulhijjah. So sasagawa natin ng pinaka-importante ng bagay na dapat isasagawa ng isang alipin ni Allah sa mga panahon na ito, na napakadakilang panahon na kung saan hinto natin yung pagsagawa na ano mga masasamang gawain
Mayroong hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law akhtatum hatta tablugha khatayakum kama thumma tubtum la taba alaikum." Ang sino man, kahit nagkasala kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nabot ng inyong kasalanan, ngayong papawid sa kalangitan, ganun kadami ang inagawa niyong kasalanan. Pagkatapos kayo ay nagbabalik loob sa Allah, tatanggapin pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong pagbabalik loob. Kaya ang hadis nito, sabi ni Sheikh Albani, hadisun sahih. At meron din hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Lahat ng mga anak ni Adam alaihissalam, sila ay nagkakamali, nagkakasala. Ngunit ang pinakamainam doon sa mga lahi ni Adam alaihissalam na nagkasala, na yung mga nagbalik loob kay Allah. Niulad ni Ibn Majah, ang sabi ni Sheikh Albani, ito ay hadisun hasan sahih. Kaya samantalay natin ang mga panahon na ito na kung saan tayo magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, itigil natin anumang mga masasamang kasalanan natin. Naway ligtas tayo ni Allah sa lahat ng kapahamakan dito sa mundo at masalang ng kapahamakan sa kabilang buhay, parusa sa impyerno. Magkaroon tayo ng kaligtasan doon at lahat tayo ay makapasok sa paraiso, na maging kasama natin mga mahal natin sa buhay, na ating tinatamasa yung mga biyaya habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. At dalangin natin kay Allah na kung saan maging kapakipakinabang ang video nito, mapapakinabangan natin at pamahagi natin sa mga kasama at mga kaibigan, na kung saan para makamit natin yung mga malaking gatipala ng sino mang binahagi niya nitong mga sinisir na itong video, naway gantipala siya ni Allah ng malaki at maging kasama niya rin yung kanyang mahal sa buhay sa paraiso na kanilang tinatamasa yung mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair wa baraka fikum. Naway gantipala kayo ni Allah at pagpapalay kayo naman ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.